Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksang tiga na kagawiang ginagawa mo bago matulog na sumisira sa iyong kidney. Nagising ka na ba na pakiramdam mo ay mabigat ang katawan, pagod, masakit ang ulo, mapait ang bibig at maga ang mamata kahit na nakatulog kang 8 oras? Naisip mo na ba na habang natutulog ang iyong katawan, ang iyong kidney ay patuloy na nagtatrabaho ng walang tigil, tulad ng isang makinang nag-overload? At ang pinakanakakatakot ay ang tatlong maliliit na bagay na ginagawa mo gabi-gabi, na siyang dahilan kung bakit hindi nakakapagpahinga ang iyong kidney. Unti-unting nanghihina ng hindi mo namamalayan. Ang sabi ni Dr. Renato Bagani, na may 35 taong karanasan, maraming tao ang hindi namamatay dahil sa sakit, kundi dahil sa kanilang nakasanayan, nakakapanindik balahibo. Diba? Hindi dumarating ang sakit sa kidney sa isang araw, kundi sa bawat gabi, sa bawat maliit na gawain. Sa bawat oras na huli kang kumain, mali ang pag-inom ng tubig o puyat ka, binabawasan mo ang buhay ng iyong kidney. Napansin mo ba na maraming tao na nasa 60 anyos pataas ang palaging may maga ang mamata at mabigat ang mukha tuwing umaga? Ito ay dahil hindi na kayang kidney na salain ang labis na tubig sa gabi kaya naipon ito sa tissue. May mga taong sumasakit ang ulo at batok sa umaga. Ito ay dahil hindi nalinis ng maayos ang dugo sa gabi at nananatili ang lason sa katawan. Kung hindi nailalabas ang mga lason, paano ka magiging gising sa umaga? Maraming nagsasabi, mahimbing naman ang tulog ko, tuloy-tuloy hanggang umaga. Ngunit ang mahimbing na tulog ay ibang usapan, at kung nakakapagpahinga ba ang kidney ay isa pang usapan. Minsan, nakakapagpahinga ang ating katawan, ngunit ang kidney ay patuloy na nagtatrabaho sa buong magdamag. Alam niyo ba, sa gabi, mula 9 p.m. hanggang 1 a.m., ang atay at kidney ay nagre-repair sa sarili at naglalabas ng lason. Kung sa panahong iyon ay kumakain o nakatutok pa tayo sa cellphone para na nating tinanggal ang golden hour ng ating kidney, hindi ito nakakapagpahinga at kailangang magtrabaho ng dagdag, kaya pagising sa umaga ay pagod at mabigat ang pakiramdam. Totoo yan. Kung ikaw ay madalas na umihi sa gabi, hindi mahimbing ang tulog, sumasakit ang likod sa umaga, mabigat ang ulo, at nanlalambot ang katawan, malaki ang posibilidad na nanghihina ang iyong kidney. At isa sa pinakamalaking dahilan ay ang tatlong bagay na ginagawa natin bago matulog, ang tatlong gawi na akala mo'y walang pinsala ngunit pinipilit ang kidney na mag-overtime bawat gabi. Isang doktor sa isang kilalang ospital sa Pilipinas, si Dr. Renato Bagani, ang nagsabi na maraming pasyente na may kidney failure ay hindi naman umiinom ng alak at hindi rin kumakain ng maalat, ngunit huli silang kumain ng hapunan, mali ang oras ng pag-inom ng tubig at puyat sa paggamit ng cellphone. Ang tatlong gawi na ito ang killer trio sa ating kidney. Sa bawat gabi, doble ang trabaho ng kidney habang ang puso, atay at tiyan ay nagpapahinga. Parang nakapatay ang ilaw ng buong bahay pero may isang tao na kailangang maglinis hanggang umaga. Paano ito makakatagal? Hindi tayo pinagtataksilan ng ating katawan, palagi itong nagbibigay ng babala, hindi lang natin naririnig. Sa bawat pagod, insomnia, at mabigat na ulo sa umaga, ito ang mensahe ng katawan na overloaded na ako. Hindi ko sinasabi ito para takutin kayo, kundi para magising kayo, dahil kung naiintindihan natin at babaguhin natin, unti-unting gagaling ang kidney. Napakatalino at matiyaga nga ating katawan. Kung bibigyan lang natin ito ang tamang pahinga, gagaling ito sa sarili nitong paraan. Kaya huwag ninyong lalampasan ang susunod na bahagi, dahil idedetalye ko ang tatlong bagay na ginagawa bago matulog na pumipigil sa kidney na makapagpahinga kahit isang segundo.
at kung bakit ang tatlong bagay na ito ang dahilan kung bakit mas maaga ang pagkamatay ng maraming tao kaysa sa inaakala nila. Ibabahagi ko ang bawat totoong kwento, bawat konkretong halimbawa para maintindihan ninyo kaagad at malaman kung paano baguhin ito ngayong gabi. At totoo kung ngayong gabi ay gagawin mo pa rin ang isa sa tatlong bagay na iyon, sa bawat gabing lumipas, ang iyong kidney ay nawawalan ng bahagi ng kanyang sigla. Kaya huwag kang alis sa video na ito. Dahil marahil, isang maliit na gawi lang bago matulog ang unti-unting nagpapahina sa iyong kalusugan araw-araw nang hindi mo namamalayan. Alam ko na maraming hindi agad maniniwala kapag narinig na ang kidney ay patuloy na nagtatrabaho sa gabi. Dahil lahat naman tayo ay iniisip na ang pagtulog ay pahinga at kung nakahiga ang katawan, ang panloob na organo ay dapat ding magpahinga. Ngunit sa totoo lang mas marami ang trabahong kidney sa gabi kaysa sa araw. At iyan ang dahilan kung bakit maraming tao ang pagod sa umaga kahit na mahimbing ang tulog nila kinagabihan. Paliwanagin ko sa inyo para madaling maintindihan. Ang kidney ay parang water filter sa inyong bahay. Sa araw, tumatakbo ang filter para linisin ang tubig na ginagamit ng buong pamilya. Sa gabi, kapag hindi na kayo gumagamit ng tubig, dapat ay nagpapahinga ito. Nagpapahinga para mag-recover, para ma-stabilize ang ma-filter membrane sa loop. Ngunit kung patuloy tayong nagbubukas ng gripo, nagluluto at naguhugas ng pinggan, ang filter ay kailangang tumakbo sa buong magdamag. Sa simula, ayos lang, nasasanay na lang sa pagtakbo. Ngunit unti-unting umiinit ang motor, naubos ang ma-filter membrane, at kapag nasira ang filter, doon lang natin malalaman na matagal na pala itong nagtitiis. Ganon din ang ating kidney. Sa araw, kailangan na nitong salayin ang daan-daang litro ng dugo. Kung hindi natin ito bibigyan ng pahinga sa gabi, kailangan nitong magtrabaho ng overtime. At kung patuloy itong magtatrabaho ng overtime, hihina rin ito sa kalaunan. Alam niyo ba? Sa gabi, lalo na mula 9:00 PM hanggang 1:00 bumabagal ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan, regular ang tibok ng puso, bumababa ang presyon sa mga daluyan ng dugo. Ito ang golden time para mag-recover ang atay at kidney. Sinusubukan nitong kumpunihin ang mapagod na tiyan, maglabas ng malason sa ihi at magpahinga sandali. Ngunit kung huli tayong kumain, mali ang pag-inom ng tubig o puyat tayo, para na rin nating winasa ang pahingang iyon. Ang dugo ay muling dumadaloy sa tiyan para sa digestion, tumataas ang presyon sa katawan, hindi makapagpahinga ang kidney, kailangan nitong salayin ng tuloy-tuloy para iproseso ang natitirang lason. May nagtanong sa akin, Dok, paano mo nalaman na mas marami ang trabaho ng kidney sa gabi? Madali lang, obserbahan niyo lang. Kung sa gabi ay huli kayong kumain, maraming tubig ang nainom. Pagising sa umaga ay maga ang mukha, mabigat ang talukap ng mata, at matamlay ang pakiramdam. Ito ay dahil hindi nakakaya ng kidney na salayin ang tubig sa katawan, naipon ang tubig sa tissue, lalo na sa mukha. Ngunit kung puyat kayo, pagising sa umaga ay tuyo, ang bibig, mabigat ang ulo, ito ay dahil sa siksik na dugo, kailangang magtrabaho ng sobra ang kidney, hindi nailalabas ng lahat ang mga lason. May isang babae sa isang grupo sa Pilipinas na nagbahagi sa akin, dati, gabi-gabi akong nanonood ng TV hanggang 12 AM, tuyo ang bibig, maga ang mamata. Ngayon, maaga na akong natutulog, 9 PM ay pinapatay ko na ang cellphone at uminom ng ilang sipsip ng maligamgam na tubig. Agad akong nakaramdam ng pagbabago sa umaga. Hindi na maga ang mga mata, mas maliwanag ang balat, mas mahimbing ang tulog. Kita niyo, ganon lang kasimple ngunit malaki ang pinakaiba. Makikita ninyo, ang ating katawan ay may ritmo, hindi maaring gawin ang anumang gusto. Araw ay para sa aktibidad, gabi ay para sa pag-recover.
Ngunit marami sa atin ang ginagawa ang kabaliktaran. Pinipilit nating magtrabaho ang katawan kapag kailangan nitong magpahinga, kaya sa madaling panahon ay lalaban din ito. At ang kidney ang unang reaksyon dahil ito ang may pananagutan sa paglilinis ng lason at pagpapanatili ng tubig sa buong katawan. Paliwanag ko ng mas detalyado para mas madaling maintindihan. Kapag huli tayong kumain, hindi pa natutunaw ang pagkain at natulog na tayo, ang digestive system ay patuloy na nagtatrabaho. Ang tiyan ay gumagana. Ang dugo ay dumadaloy sa tiyan. Ang atay at kidney ay kailangang bumilis upang suportahan ang digestion. Salain ang lason. Iproseso ang dami ng asin at protina. Dapat ay nagpapahinga ang kidney ngunit pinipilit itong magtrabaho. Kaya bawat gabi, kailangan nitong mag-overtime. Sa simula, kaya nito, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, manghihina ang kidney. Ang pinakamalinaw na tanda ay pagod sa umaga, mabigat ang likod, maga ang mukha, at madilaw ang ihi. Kung uminom tayong napakaraming tubig bago matulog, hindi rin makapagpahinga ang kidney. Marami ang nag-iisip na ang pag-inom ng maraming tubig ay mabuti para sa detox, ngunit ang pag-inom sa maling oras ay maaring makasama. Dahil sa gabi, kapag nakahiga tayo, mas mabagal ang daloy ng dugo sa kidney. Kung umiinom tayo ng napakaraming tubig, kailangan ang kidney na salain ito sa buong magdamag habang nagsasala at pinapanatili ang balanse ng asin ng walang pahinga. Mayroon pa ngang umihiheng 2 o 3 beses sa gabi, hindi mahimbing ang tulog at pagod sa umaga, iyan ang tanda na pinipilit ang kidney na mag-overtime. Alam niyo ba kung mahina ang kidney, hindi lang pagod ang mararamdaman, kundi pati na rin ang iba pang problema. Tataas ang presyon ng dugo, mapapagod ang puso, mahina ang tulog, bumababa ang memorya. Dahil ang kidney ay konektado sa mga daluyan ng dugo, sa sirkulasyon, at sa mga hormona na nagre-regulata ng katawan. Kung hindi makapagpahinga ang kidney, hindi rin makapagpapahinga ang buong katawan. At ang pinakamapanganib ay ang pagpupuyat. Ito ang pinakamabilis na killer ng kidney. Kapag puyat ka pagkatapos ng 11 p.m., ang katawan ay maglalabas ng stress hormone na tinatawag na cortisol. Ang hormone na ito ang nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo, nagpapabilis ng tibok ng puso, dumadaloy ang dugo sa gitna, at kailangang mas magtrabaho ang kidney upang i-regulate ang tubig at asin. Kung ito ay naulit bawat gabi, sa loob lamang ng ilang buwan, tuluyan ng manghihina ang kidney. Sinabi ng isang doktor, ang pagpupuyat bawat gabi ay katumbas ng pagpilit sa kidney na magtrabaho ng 3 oras dagdag. Nang marinig ko iyon, kinilabutan ako. Kilala ko ang isang guwardiya sa Batangas na nagtatrabaho night shift at gising hanggang umaga. Pagkatapos kumain sa umaga, babawi siya ang tulog. Pagkalipas ng ilang taon nang hina siya, kaunti ang ihi at namutla ang balat. Nang magpatingin siya, kidney weak stage 2 ang diagnosis. Ang sabi ang doktor, kung hindi ka matutulog sa tamang oras, hindi kailanman makaka-recover ang iyong kidney. Mula noon, humingi siyang shift change at natulog ng mas maaga. Pagkatapos lamang ng ilang buwan, malaki ang pagbabago sa kanyang test result. Kita niyo, ang gabi ay ang golden hour ng kidney. Kung sisirain natin ang oras na iyon, para na rin nating sinusunog ang sarili nating lakas. Ang masakit ay hindi agad nagbibigay ng babala ang mahinang kidney. Napakatagal nitong nagtitiis kaya kadalasan kapag nalaman natin ay huli na. Kaya kung tuwing umaga ay pagod kayo, hindi gising pagkatapos matulog, madilim ang ihi, maga ang matalukap ng mata, at mabigat ang pakiramdam. Totuyan, hindi dahil sa kakulangan sa tulog kundi dahil sa kidney na patuloy na nagtatrabaho sa buong magdamag ng walang pahinga. Sinasabi ko ito para maintindihan ninyo ang isang bagay. Ang pagtulog ay hindi nangangahulugang pahinga. Kung hindi nakakapagpahinga ang kidney,
maari kang matulog ngang 8 o 10 oras. Ngunit kung mali ang kinain o ininom mo bago matulog, patuloy pa rin itong magtatrabaho. Ang ating katawan ay parang isang pabrika. Kung ang kidney, ang filtering system, ay hindi makapagpahinga, hindi rin magiging payapa ang buong pabrika. At ang nakakatakot ay ang tatlong bagay na nakakasira sa kidney bago matulog, na ibabahagi ko sa susunod na bahagi. Ang dahilan kung bakit libu-libong malulusok na tao ang biglang nakaroon ng mahinang kidney, alta presyon, insomnia, at patuloy na pagkapagod. Mukhang hindi makatwiran ngunit totoo. Kaya tandaan ninyo, sa susunod na bahagi ay idedetalye ko ang bawat isa, kung bakit ito nakakasira sa kidney, paano nito pinipigilan ang kidney na makapagpahinga sa gabi, at ang simpleng paraan para magbago upang tunay na makapagpahinga ang kidney bawat gabi. Pagkatapos makinig, maintindihan ninyo na sa pagbabago lamang ng 3 maliliit na bagay bago matulog, magigising kayo kinabukasan na magaan ang pakiramdam, malakas, gising, at nakahinga ng maluwag ang kidney. Kaya huwag kayong aalis sa video na ito. Dahil ang susunod na bahagi ang susi para makapagpahinga ang kidney at tunay na makapag-recover ang katawan. Pagkatapos makinig hanggang dulo, malalaman ninyo kung paano matulo ng payapa ang kidney at gumising sa umaga na malakas ang pakiramdam na parang hindi kailanman napagod. Alam ko na nagtataka na kayo ngayon, di ba? Ano ang 3 bagay na nagpapahirap sa ating kidney na hindi makapagpahinga sa buong gabi? Sasabihin ko muna, hindi ito kakaibang bagay kundi ang makasanayan ninyo na ginagawa ninyo gabi-gabi. At dahil nakasanayan na, hindi natin napapansin. Kaya sa bawat araw, ang kidney ay patuloy na pinipilit mag-overtime nang hindi natin nalalaman. Ang unang bagay na maririnig ay nakakatawa ngunit nakakatakot. Ang huling pagtulog, pagkain ng maalat o pagkain ng maraming protina. Ito ang pinakakaraniwang gawin ng mga Pilipino. Magaan ang almusal, nagmamadali sa tanghalian, at dinudumihan ang hapunan. Kanin, sabaw, karne, isda, at dagdag pa ang maalat na sasa. Mayroon pang kumakain ngang pansit, mami, o prutas pagkatapos kumain. At natatapos kumain ngang halos 8 o 9 p.m. Alam niyo ba, kapag huli kayong kumain, ang digestive system ay kailangang magtrabaho sa buong magdamag para tunawin ang pagkain. Ang ate at kidney, na dapat ay nakahanda ng magpahinga, ay kailangang bumangon para iproseso ang daming asin, protina, at lason sa dugo. Lalo na sa maalat na pagkain, kailangan ng kidney na salain ang labis na sodium sa asin at panatilihin ang tubig na kailangan ng katawan. Kung napakaraming asin, hindi makasala agad ang kidney, maipon ang tubig sa tissue, pagising ay maga ang mukha, mabigat ang paa. Kung maraming protina ang kinakain, tulad ngang pulang karne, itlog, seafood, kailangang doblehin ng kidney ang trabaho para salain ang urea at labis na asid. Napansin mo ba? Pagkatapos kumain ng maraming karne, madalas na uhaw, tuyo ang bibig at nananaginip habang natutulog. Ito ang tanda na sobra ang trabaho ng kidney. May kapitbahay ako. Gabi-gabi pagkatapos kumain ng kanin ay kakain pang instant noodles. Sabi niya para mabusog at mahimbing ang tulog. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nang hina siya gabi-gabi ay maga ang mukha, namutla ang balat at madilaw ang ihi. Nang magpatingin siya, mahinang kidney stage 1 ang diagnosis, kailangan daw niyang iwasan ang maalat at protina. Mula noon, binago niya ang gawi, kumakain na bago 7 p.m., binawasan ang alat at dinagdagan ang nilagang gulay at sabaw. Pagkatapos lamang ng 3 linggo, sinabi niya na magaan na ang pakiramdam niya sa umaga, mahimbing ang tulog, at mas maliwanag ang balat. Sa puntong ito, gusto ko lang tandaan ninyo ang isang kasabihan. Maagang kumain ay naglilitas ng kidney, huling kumain ay sumisira ng kidney.
Habang tumatanda, mas bumabagal ang digestion ng katawan, mas humihina ang kidney. Kaya ang hapunan ay dapat lang magaan. Pinakamabuting kumain bago mag 7 p.m. Kung nagugutom, maaari lang kumain ng kaunting prutas na hindi masyadong matamis tulad ng mansanas, pras, o uminom ng maligamgam na gatas na malabnaw. Huwag nang huling kumain dahil hindi na makapagpapahinga ang kidney. Ang pangalawang bagay na akala mo'y maliit ngunit napakalaki ang pinsala ay ang maling pag-inom ng tubig bago matulog. Marami ang naniniwala na ang pag-inom ng maraming tubig ay nakakatulong sa detox, kaya bago matulog ay inom ng isang basong puno. Mayroon pa ngang umiinom ng malamig na tubig para lumamig. Ngunit alam niyo ba, sa gabi, kapag nakahiga tayo, ang dugo ay dumadaloy sa gitna, bumabagal ang sirkulasyon. Sa oras na iyon, kung uminom ngang napakaraming tubig, kailangan ngang kidney na magtrabaho sa buong gabi para salain ang labis na tubig na nagiging dahilan ngang pag-ihi sa gabi. Hindi mahimbing ang tulog at pagod sa umaga. Mayroon pang gumagawang isa pang pagkakamali, ang pag-inom ng malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay nagpapaliit ng mga daluyan ng dugo ng biglaan na nagiging sanhi ng hindi pantay na daloy ng dugo sa kidney at nakakashock sa kidney. Marami ang nakakaramdam ng panlalamig ng tiyan at pananakit ng likod pagkatapos uminom ng malamig na tubig. Ito ay dahil sa pagkaliit ng mga daluyan ng dugo sa kidney, pansamantalang humihina ang paggana nito. Mayroon pang umihi ng madalas sa gabi, iniisip na dahil sa katandaan, ngunit sa totoo lang, dahil lamang sa gawing ang pag-inom ng tubig bago matulog. Ito ang tamang paraan, maisang oras bago matulog. Uminom ng ilang sipsip ng maligamgam na tubig, maliit na sipsip lang. Huwag uminom ng mabilis. Kung uhaw, uminom pang 1 o 2 sipsip bago humiga. Sapat na para hindi matuyo ang lalamunan ngunit hindi naman sobra, para hindi na kailangang make overtime ang kidney. At huwag na huwag uminom ng malamig na tubig. Ang malamig na tubig ay makakasama lang sa kidney. Ikuwento ko sa inyo ang tungkol kay Aling Tessie sa Davao. Madalas siyang puyat. Bawat gabi bago matulog ay umiinom siya ang isang basong puno ng tubig para palamigin ang atay. Ang resulta ay umihi siyang 3 o 4 na beses bawat gabi, hindi mahimbing ang tulog. Akala niya dahil sa katandaan ngunit nang itigil niya ang gawi ngang pag-inom ngang tubig at uminom lamang ngang ilang sipsip ngang maligamgam na tubig. Pagkatapos ngang 1 linggo, sinabi niya, "Dok, tuloy-tuloy na ang tulog ko. Pagising sa umaga ay parang bumata akong 5 taon." At ang pangatlong bagay, ito ang pinakamapanganib na salarin, ang pagpupuyat, paggamit ng cellphone, at panonood ng TV ng matagal bago matulog. Alam kong iniisip ngang lahat na manonood lang ngang kaunti para masaya at matutulog na, ngunit ang kaunti na iyon ang dahilan kung bakit hindi kailanman nakakapahinga ng tunay ang ating katawan. Ang asul na ilaw mula sa screen ay nagpapagising sa ating utak. Ang hormon na melatonin, ang hormon na nakakatulong sa mahimbing na tulog, ay hindi nailalabas. At kapag hindi natutulog ang utak, hindi rin nangangahas magpahinga ang puso, atay, at kidney. Napansin mo ba? Sa bawat oras na puyat tayo, pagising sa umaga ay madalas natuyo ang bibig, nanlalambot ang katawan, at mabilis ang tibok ng puso. Ito ay dahil sa pagpupuyat, ang katawan ay naglalabas ng cortisol, ang stress hormone. Pinapalit nito ang madaluyan ng dugo, pinapabilis ang tibok ang puso, tumataas ang presyong ng dugo, at kailangang mas magtrabaho ang kidney upang mapanatili ang balanse ng tubig at asin. Kung ito ay naulit bawat gabi, paano makakatagal ang kidney? Mayroong pagkatapos lamang ng ilang buwan ng tuloy-tuloy na pagpupuyat, namutla ang balat, sumasakit ang likod, kaunti ang ihi. Iyon ang kidney na naubusan ng lakas.
Naalala ko ang isang lolo sa Pampanga na nagtatrabaho sa opisina, gabi-gabi ay nanonood ng YouTube hanggang lampas 11 PM bago matulog. Sinabi niya, "Dok, sobra ang trabaho ko sa araw. Kailangan kong manood sandali sa gabi para madaling makatulog." Ngunit habang nanonood, mas lalo siyang hindi makatulog. Pagising sa umaga ay pagod, madilim ang ihi. Nang magpatingin bahagyang bumaba ang function ng kidney. Pinayuhan siyang patayin ng maga ang screen. Sinunod niya. Pag 8:30 PM, isinasantabi na niya ang lahat ng gadget, naglalakad ng bahagya at humihinga ng malalim. Pagkatapos ng isang buwan, sinabi niya, "Akala ko matanda na ako, hindi ko akalain na sa pagtulo lang ng maaga, gumaling na ang pakiramdam ko. Sinasabi ko sa inyo, sa 3 bagay na iyon, huling hapunan, maling pag-inom ng tubig, pagpupuyat, kung isa lang sa mga ito ang ginagawa ninyo, hindi pa rin makapagpapahinga ang kidney." Ang kidney ay parang isang tahimik na katulong ang katawan. Sa araw ay naglilinis ng dugo, sa gabi ay naglalabas ng lason. Kung mahal natin ito, kailangan nating bigyan ito ng pahinga. Kung patuloy nating pilitin itong mag-overtime, mapapagod ito at pagdating ng panahon na tumigil na ito sa pagtatrabaho, pagsisisihan natin ngunit huli na ang lahat. Kaya tandaan ninyo, kumain ng maaga sa hapunan, kumain ng magaan at hindi maalat, bago matulog ay uminom lang ilang sipsip ng maligamgam na tubig, at patayin ang cellphone ng hindi bababa sa kalahating oras bago humiga. Kung magagawa ninyo ang 3 bagay na iyon, tinitiyak ko sa inyo na pagkatapos lamang ng 2 linggo ay makikita ninyo na ang pagbabago. Magaan ang pakiramdam, maliwanag ang balat, mahimbing ang tulog, gising na gising sa umaga. Napakatalino ng ating katawan. Kung tama ang pagbabagong gawi, unti-unti itong gagaling. Kung nakapagpapahinga sa tamang oras ang kidney, babata din ang buong katawan. Kilala ko ang isang tao na sa pagbabago lang ng 3 bagay na ito, pagkatapos ng 3 buwan ng magpatingin, mas maganda na ang kidney indices, stable na ang presyon ng dugo, mahimbing ang tulog at kulay rosas ang balat. Ang ganda ay hindi kailangan ng gamot, kailangan lang mahalin ang sariling katawan sa tamang paraan. At tutuyan ang 3 maliliit na bagay bago matulog na akala mo'y walang pinsala ang dahilan kung bakit maraming maluluso na tao ang nakakasakit at mayroon pa ngang namamatay ng maaga dahil sa kidney failure, heart failure nang hindi nalalaman. Kaya huwag balewalain dahil sa pagbabago lang ngayong gabi, mapapahaba mo ang iyong buhay ng 10 taon. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko sa inyo kung paano tunay na makapagpapahinga at makaka-recover ang kidney bawat gabi. Ibahagi ko ang ilang maliliit na sikreto na makakatulong sa inyo na makatulo ng mahimbing at makapag-relax at mabilis na makarecover ang kidney. Pagkatapos makinig hanggang dulo, siguradong mas maintindihan ninyo, mas mamahalin ang kidney, at mas magiging malusog bawat araw. Alam ko na naiintindihan na ninyo ngayon kung bakit ko patuloy na binabanggit ang tungkol sa pagpapahinga ng kidney. Maraming nag-isip na ang kidney ay malayo pa, kailangan lang mag-alala kapag malubha na ang sakit, ngunit sa totoo lang bawat araw, ang bawat maliit na gawi na ginagawa natin ay maaaring makapagligtas o makasira sa kidney. May mga taong hindi kailanman naisip ang kanilang kidney sa buong buhay nila hanggang sa humina ito kapag sinabi ng doktor na kailangan ng dialysis. Doon lang sila nagulat. Naalala ko ang isang lolo sa Cebu. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Sinabi niya na dati akala niya ay ayos lang kung huling matulog, kumain pa ang kaunting maalat para mas masarap, uminom pa ang isang basong tubig para lumamig ang pakiramdam. Hindi niya akalain na ngayon ay kailangan na siyang nakahiga sa dialysis machine bawat araw, bawat tingin sa malaking karayom na nakasaksa sa kanyang braso ay nakakapanindig balahibo. Kung alam ko lang, matagal ko na sanang binago
Ang sinabi ng lolo ay nakakasakit ang damdamin dahil hindi lang iyon sa isang tao kundi sa napakaraming tao. Huli na silang nakakaalam. Ang ating katawan ay komplikado, ngunit sa totoo lang ay simple lang. Kailangan lang nitong maintindihan at mahalin natin kahit kaunti. Ganun din ang kidney, hindi ito nangangailangan ng marami. Kailangan lang nating bigyan ito ang pahinga bawat gabi, huwag na nating pilitin itong mag-overtime. Kailangan lang nating kumain ng mas maagang kaunti, bawasan kaunti ang alat, uminom ng maligamgam na tubig sa halip na malami, patayin ang cellphone ng mas maagang kalahating oras, at masaya na ito, magpapasalamat ito sa atin sa pamamagitan ng mas maayos na pagana, mas mahusay na pagsasala, pagbibigay ng mahimbing na tulog, magandang balat, at pagiging gising sa umaga. Alam niyo ba, ang kidney ang pinakatahimik na organ sa katawan. Nagtatrabaho ito sa buong araw at gabi, hindi kailanman tumitigil at hindi kailanman nagrereklamo. Kapag pagod ang atay, nakikita natin ang dilaw na balat. Kapag mahina ang puso, nahihirapan tayong huminga. Ngunit kapag mahina ang kidney, tahimik lang itong bumabagal, bumababa ang trabaho para hindi natin mapansin. Hindi ito umiimik o sumisigaw dahil ayaw nitong mapagod tayo. At dahil sa sobrang tahimik nito, maraming hindi nakakarinig sa sigaong pahingi nitong tulong. Nakita ko na ang maraming tao na nakahiga sa kamangang ospital, namutla ang balat, maitim ang mata, mahina ang kamay, hirap huminga. Tinitignan nila ako at mahinang sinasabi, sana makatulog lang ako ng mahimbing nang hindi nakasaksak ang tubo. Nakakaawa, di ba? Ngunit hindi sana sila naghihirap ng ganon. Kung 10 taon na ang nakalipas, alam lang sana nilang huminto sandali, magpahinga ng mas maaga. Ang kidney ay parang isang tapat na kaibigan. Hindi ito humihingi ng anuman, nagtatrabaho lang ito para maging malusog tayo. Kung pinahahalagahan natin ito at inaalagaan ng tama, magsisilbi ito sa atin habang buhay. Kung pababayaan natin ito, darating ang panahon na susuko rin ito, at kung sumuko na ang kidney, wala na tayong mas mahalaga pa na dapat ingatan. Hindi ako nakukuwento ng tungkol sa sakit para matakot kayo, sinasabi ko ito para mas mahalin ninyo ang inyong sarili, dahil karapat-dapat kayong maging malusog, karapat-dapat kayong mabuhay ng matagal, at masaya kasama ang inyong nga apo. At kung gusto ninyong mangyari iyon, kailangan itong magsimula sa maliliit na bagay. Simula ngayong gabi, kumain ng mas maaga ng kaunti, uminom lang maligamgam na tubig, patayin ng maaga ang cellphone, matulog ng maaga. Kung magagawa ninyo ang 3 bagay na iyon, mas magaling na ito kaysa sa 100 gamot. Salamat sa inyong lahat. Ngayon sa ating channel, ibinahagi ko sa inyo ang tungkol sa 3 bagay na ginagawa bago matulog na pumipigil sa kidney na makapagpahinga at kung paano natin mapapahinga ang kidney ng tunay. Sana ay makinig kayo at sundin agad upang bawat umaga pagising ay maging malakas, magaan at masaya ang pakiramdam. At tandaan ninyo, mag-subscribe sa channel, mag-comment sa ibaba tungkol sa inyong sitwasyon para maibigay ko ang handbook ng healthy habits para sa mga may sakit sa kidney. Doon ay nakasulat ang bawat maliit na gawi, bawat paraan ng pagkain, pagtulog, at paghinga para unti-unting makarecover ang kidney. At kung nakita ninyong maganda ang video na ito, paki-share sa mga kaibigan, kapamilya, kapitbahay. Baka isang maliit na pagbabahagi lang ninyo ang makakatulong sa isang tao na mailigtas ang kanilang kidney para hindi sila magsisi nang huli na ang lahat tulad ng iba. Gusto ko lang ulitin ang isang bagay para matandaan ninyo habang buhay. Huwag hayaang magtrabaho ang kidney habang natutulog kayo. Dahil kung hindi makapagpapahinga ang kidney, hindi rin kailanman makakapagpahinga ang buong katawan. Kaya ngayong gabi bago matulog, tanungin ninyo ang inyong sarili,
Ngayong gabi ba ay makakapapahinga ang aking kidney? Kung ang sagot ay oo, naniniwala ako na nasa tamang landas kayo upang mabuhay ng malusog, masaya, at mahaba kasama ang inyong nga apo. Nais ko sa inyo ang isang mahimbing na tulog. Gumising bukas na malakas ang pakiramdam, payapa ang puso, at nakangiti dahil sinimulan ninyo na ang tunay na gawingang mahabang buhay.